Good day, engineers. So, andito na tayo sa continuation ng ating lesson. So, in this lecture video, we are going to discuss sample problems in the orifice. Okay, so punta na tayo for the problem number 1. A sharp-edged orifice, 80 millimeters in diameter, lies in a horizontal plane of a tank, the jet being directed upward. If the jet rises to a height of 8 meters and the coefficient of velocity is 0.96, determine the velocity of the jet and the head loss through the orifice. Okay, so first ay i-draw muna natin yung ating, ano nangyari? Pindot ko ang zoom. First step is to draw yung ating figure. So, meron daw tayong orifice na lie sa horizontal plane of a tank. Tapos yung jet daw is being directed upward. So, yung drawing nito sa book is nakaganto. So, ito yung drawing sa book. Ganyan. Then, yung orifice natin is nandito. Tapos, so, lumalabas daw yung water. So, sabi, yung diameter daw ng orifice natin is 80 mm diameter. Nawala lahat. 80 mm diameter. Then, yung height ng water natin, so ito is 8 meters. Then, the coefficient of velocity is 0.96. Ang unang pinapahanap sa atin is the velocity ng jet, so V. So, ang formula natin is V is equals to 2GH. Okay, so ito 2 times 9.81. Then, yung H natin is yung figure, yung 8 meters. So, by the way, this is theoretical velocity. So, Vt is equals to 12.53. 53 meter per second. So, yan yung ating answer for velocity of the jet. So, next is the head loss. So, kanina, paano na natin kinuha yung head loss? So, ito yung ating H, tama? Then, ang head loss is nandito. Ito yung head loss natin. Pero, na-derive na natin yan sa previous video, which is yung HL is equals to V squared over 2G times 1 over CV squared minus 1. Diba? Naalala nyo? So, yung V natin is 12.53 squared over 2 times 9.81 times 1 over CV. So, the coefficient of velocity natin, that is given. So, 0.96 squared minus 1. So, for the head loss, ang answer po natin is 0.681 meters. So, since head yung pinag-uusapan natin, distance po yun. Okay? So, for problem number 2, compartments A and B are connected by an orifice having a diameter of 150 mm at its sides. At A, or compartment A, the water is 3 meters above
the orifice, while on B, the water is 2 m deep above the orifice. If Cc, or the coefficient of contraction, is 0.96 and Cv is 0.92, determine the discharge through the orifice. So, yan yung letter A natin. And letter B natin, head loss through the orifice. And letter C is the power loss in watts. Okay. So, ang drawing natin dito, so, meron tayong 2 compartments. So, ganito yung itsura niya. Malaki. So, ganyan. Then, meron tayong orifice dito. Tapos, yung compartment A natin. So, this is compartment A. Then, ito yung compartment B. So, sa A, 3 meters daw. So, kung ito yung orifice natin, 3 meters. Then, sa letter B naman, 2 meters. So, 2 meters. 2M. So, yan. Ngayon, ang pinapakuha sa atin sa letter A is the Q or the discharge. So, ang formula natin dyan is AC square root of 2GH. So, yung A natin is the area ng orifice. Yung C natin is the coefficient of discharge. And then, yung G natin is the acceleration due to gravity. Yung H naman natin dito ay yung ating head. Pero kung papansin ninyo, meron tayong 2 compartments. Then, di ba sabi natin, yung H natin is yung head upstream minus head downstream. So, yung H natin dito is 3 minus 2 or H is 1 meters. Okay? So, A natin. So, ang orifice pala natin, ilan to? 150 mm diameter or 0.15 meters. Sulat natin. So, ito hindi na sinasabi kung anong shape ng orifice natin, pero diameter. So, kapag may diameter, circular yan. So, pi over 4, D natin, 0.15. Then, yung C natin, ano na ulit yung C? Oops, sorry. Ano na ulit yung C natin? Itong C. CI equal sa CC times CV. So, sulat natin 0.96 times 0.92. Square root of 2 times 9.81. Yung H natin na 1. Parang ang sakit sulat yan. Wait lang. So, ang Q natin dito is 0.096 cubic meter per seconds. Oops. Yeah. Okay, so next na pinapakuha natin is the head loss. For the head loss, ang formula natin dito is, anong gagamitin natin? Ang gagamitin natin is yung isang formula because wala tayong given na velocity. Ano ba yung formula natin kanina? Formula is yung dito ko na lang.
HL is equals to V squared over 2G times 1 over CV squared minus 1. Tama? Since wala naman tayong given na velocity, so yung isa namang formula natin is the H times 1 minus C V squared. So, yan na lang yung gagamitin natin. So, yung H natin dito, yung 1 times 1 minus CV. Ang CV natin is 0.92 squared. So, HL natin is 0.154 meters. So, pag head loss, meters. Okay, so last na hinahanap is yung C. C is the power loss in watts. So, meron tayong formula for the power. Ano na ulit yon? P is equals to Q gamma E. So, yung Q natin dito is 0.069. Gamma na 9810 times yung E natin na, ang E na gagamitin natin dyan is the head loss. 0.154 M. So, ang power natin dito is equal sa 104.241 watts. So, paano nangyari yon? Yung unit analysis tayo. So, ito ay cubic meter per second. Then, ito ay, ano na ulit to? Newton per meter squared times M. Tama ba? So, cancel. So, may natirang isa, magiging Newton meter squared over seconds. So, ito ay watts. Nalito ako. Tama ba yan? Kulang ah. Saan yan? Ay, ala. Kalimutan ko. Okay, so mali pala. Kaya pala parang nagdududa ako. Walang square to kasi cube pala to. Tama, cube pala. Ay. So, cube ito. Newton meter per second. Watts. So, kapag naging kilonewton yan, kilowatts. Okay? So, next problem. Meron tayo dito. Compartments A, B din are connected by an orifice having a diameter of 150 mm at its sides. At A, the water is 3 m deep above the orifice, while at B, the water is 2 m deep above the orifice. So, parang kanina lang, pero dito, consider that the compartments are closed. So, naka-close, and the pressures at A and B are 48 and 18 kPa respectively.
If CC is 0.96 and CV is 0.92, determine the head through the orifice and the discharge to the orifice. So, yung drawing niyan, parang same lang kanina. So, meron tayong masakit ata sa mata pag green. So, meron tayo dito 2 compartments. Then, may orifice tayo dito. So, this is compartment A, this is compartment B. Then, yung water sa compartment A is 3 m above the orifice. Then, yung isa naman ay 2 m. So, 2 m above the orifice. Then, sa compartment A, meron tayo 48 kPa. Then, sa compartment B naman, 18 kPa. So, merong pressure na kasama. Ngayon, di ba, na-discuss ko doon sa first part ng video natin is kapag meron tayong pressure, i-convert natin siya into the height ng liquid na kasama. So, balikan natin. P, di ba, yung pressure is equals to gamma H. Then, kapag i-convert natin siya, so yung H natin magiging P over gamma. Yung gamma natin is the gamma ng liquid, which is yung liquid natin dito is water. So, yung H1 natin, so compartment A or sa H1 is, so meron tayo ditong 3, di ba ganon? Di ba? Wait lang, sulat ko na lang. H plus, yung magiging height na natin is, H plus P over gamma. So, sa H1 natin, yung height na kasama natin is 3 plus yung pressure natin which is 48 kPa over 9.81. So, ang magiging answer for H1 natin is 7.893 meters. Then, sa H2 naman, same lang din. H plus P over gamma kasi may pressure. So, magiging 2 plus, ilan yung pressure? 18 over 9.80. So, ang H2 natin dito ay 3.835. 3.835 meters. So, ang H natin ay H1 minus H2 or pag minus nyo na lang yan, 4.058 meters. So, yan yung ating head through the orifice. Ngayon, kinukuha natin is si discharge. So, yung discharge natin is equals to CA square root of 2GH. So, ang C natin is, ano na ulit si C? O coefficient of discharge. C is equals to CC times CV. So, meron tayo dito 0.96 times 0.92 times pi over 4 times ang diameter ng ating orifice ay 150 mm. So, 0.15 squared times, dapat ganito na, times square root ng 2 times 9.81. And yung H na gagamitin natin dito is yung nakuha natin kanina, which is
4.058. Kasi ito, yung part na yan, h1 minus h2 yan. Bakit? Kasi dalawa yung height natin. So, pagmamainusin natin sila. Okay, so ang Q natin dito is 0.139 cubic meter per second. So, ito yung ating answer for number 3. Okay, so next is problem number 4. Ang sakit sa kamay mo. So, for problem number 4, a 75 mm diameter orifice under a head of 4.88 meters discharge 8,900 Newton of water in 32 seconds. The trajectory was determined by measuring x is equal to 4.76 m for a height of 1.22 meters. So, vertically. So, compute the coefficient of velocity, head loss in the orifice, and the power loss in watts. So, paano yan? Ang figure niyan is so, ganyan. Then, may water. Ganyan. Ito yung ating wait lang, pangit naman ang drawing ko. Ulit. Ito. Hindi kasi ako naka-straight. So, meron tayong tank. Hindi pa rin straight. Na may water. Then, ito yung orifice. So, andito si orifice. Tapos, ang sabi, 75 mm diameter under a head. So, head niya is ito, 4.88 meters. Tapos, nagdi-discharge daw ng 8,900 Newton of water in 32. Yung trajectory daw, ano yung trajectory? Yung pagbuhos ng tubig. So, nakaganyan. Tapos, ang x daw natin, so, paano natin i-measure yung x? So, yung x po is from the orifice, papunta dun sa kung saan tumama yung water natin. So, x is 4.76 m. Then, yung height daw ay, ito, ano yung height niyan? So, ganun din. Y is equals to 1.22 meters. So, pinapakompute sa atin yung coefficient of velocity. So, letter A. CV. So, ano na ba yung formula ng CV natin? CV is equals to actual velocity over theoretical velocity. So, ngayon, for the theoretical velocity, makukuha natin yan by the formula 2GH. So, ang VT natin, 9.81 times ang height natin or head natin is 4.88. So, ang VT natin dito is 9.785 meters per second. Kasi velocity yan. Pero hindi lang dyan. Ano pa? Kukunin natin yung ating V or the actual velocity. So, paano natin kukunin yan? So, naalala nyo that velocity
velocity is equals to distance over time. Tama? Where yung distance natin dito, or d, is equals to velocity times time. Pero yung d dito is yung x na natin. Ito. So, pwede natin to i-change into x is equals to vt. Pero, ano? So, ito yung kinukuha, di ba? Yung actual velocity. Pero, paano natin makukuha yung ating, tawag dito, time? Kasi, ito, meron. Tama? Ito, hinahanap. Ito, wala pa tayong time. Time ng velocity, ito, iba to. Iba yung time dyan. So, gamitin natin yung isang formula natin na y is equals to v1y t minus 1/2 g t squared. Pero ang v1y natin, di ba naalala nyo dun sa may isang video kanina na yung, wait, ito yung orifice, tas ito yung tubig. Yan. Di ba yung pag ganyan yung tubig natin, pa horizontal, yung v natin is equal sa v1x. Then yung v1y natin, ganyan. Since theta is equals to 0, yung v1y natin is 0. Yung v1x naman natin, equal lang yan sa v or v1. v1. Okay, so cancel na to kasi 0 yan. Ang natira na lang is yung y. Y natin is 1.22 is equals to 1/2 g na 9.81 times t squared. So, kapag nilagay natin, t is equals to 1.22 over 1/2 times 9.81. Since merong squared to, magiging square root yan, tama? Kabila pala. Square root. Yan. So, ang t natin dito ay 0.499 seconds. So, pwede na natin yan isalpak sa formula na itong x. So, x is equals to vt, where yung x natin is 4.76 equals v times 0.499 seconds, or yan. V natin dito, or the actual velocity natin ay 9.539 meter per seconds. Pero ang pinapahanap sa atin is the CV. So, yung CV yung pinapahanap. CV is equals to 9.539 over nasa na yun? Theoretical, 9.785. So, CV natin is equals to 0.975. So, ito yung CV natin. Yan yung answer natin for letter A. So, next, letter B. So, for letter B, ang pinapahanap sa atin head loss. So, ano yung formula na gagamitin natin? Yung isa, yung may velocity. Kasi, meron tayong value ng velocity. So, v squared over 2g times 1 over cv squared minus 1. So, yung v squared natin ay actual 9.9
539, wait nga, 539 squared over 2 times 9.81 times 1 over CV natin is 0.975 squared minus 1. So, HL natin dito is 0.241 meters. Okay, so for letter C, paano na tong letter C? Power in watts. So, P is equals to Q gamma E. So, yung Q natin, nakuha na ba natin Q? Hindi pa. So, yung Q natin, ano yung formula ng Q natin? Q is equals to weight flow rate over gamma is equals to, ano yung weight flow rate natin? Force, ano ba yung term na ginamit ko doon? Wait, check ko lang. Wait lang. Okay, itong formula nito nakuha sa weight flow rate, which is Q times gamma. So, kinuha natin yan. Kaya magiging W over gamma. So, yung weight natin is 8.9 Newton over 32 seconds. All over, ano ba pinapalabas natin dito? Since naka-Newton yan, so 9,810 Newton per cubic meter. So, magiging Q natin dito is 0.028 cubic meter per seconds. So, hindi yan yung sagot natin kasi power yung tinatanong. Power is equals to 0.028. Then, yung gamma natin is, ano ba pinapalabas? Watts. So, yung Newton yung gagamitin natin. 9,810 times 0. Yung head loss natin. 0.241. So, yung P natin dito is 66.198 watts. So, pa-check na lang po yung formula natin. I mean, yung answer. Okay, for the last problem, ito is example na to ng falling head. And yung example natin dito is medyo malala na kasi different layers na siya ng liquid. Pero mas okay naman yun kasi mas general na yung example natin. Like, pinagsama-sama na. Okay, so a circular vessel, 2 meters in diameter and 5 meter high, as shown is filled with liquids A. So, yan yung A, B, C, respectively. And the bottom of the vessel is 0.1 meters squared, standard orifice. So, kung papansinin nyo, yung binigay na sa atin, hindi na diameter, naka-meter squared. And kapag meter squared, ano po yun? So, kapag meter squared, area na po yan. So, if C is equal to 0.6, find the time to remove liquid A out of the container. Liquid B out of the container after A is removed. Time to empty the container. So, i-draw ko muna. So, meron tayong tank na tatlong different layer. So, ito si liquid A, si B, and ito si C. So, may orifice dito. Tapos yung nahuhulog dyan, yung ating water. Then, yung kanyang
height is 1 m. Ito naman ay 1.5 m. Then ito naman ay 2 m. Okay. So, ang gagawin natin dito, gaano daw kabilis or yung time para mawala si liquid A. Ito, para mawala si liquid A. Pero hindi ganyan yung parang hindi ganyan yung magiging scenario kasi ang gagawin natin is iko-convert natin si liquid B and liquid C sa property ng liquid A. Bakit? Since magkakaiba kasi yung density ng per liquid. Ngayon, ah, kung magkakaiba yung density, need i-convert kasi yung head natin nagva-vary. Depende sa kung anong liquid. So, eto, gagawin natin siyang liquid A na lang lahat. Parang ganito. Wait lang. Gagawin natin siyang liquid A na lang lahat. So, 'di ba meron tayong formula? Wait lang, bakit banking? 'Di ba meron tayong formula para para ma-convert natin yung ibang different type ng liquid sa iisang head. So, ano yon? Yung, wait, sulat ko na lang muna. So, for letter A, since time, 'di ba maraming different formula doon? Yung differential AS, yung magkakaiba yung kanyang surface area. O ito, pansinin niyo yung ating figure. Kapag ba eto kumonti yung tubig natin, kapag ba nababawasan, nag-iiba ba yung ating surface area? So, hindi. Bakit? Kasi circular vessel 'yan. Hindi naman siya like frustum of cone, frustum of pyramid, hindi naman gano'n. So, ngayon, ang formula na gagamitin natin is T is equals to 2AS over C AO. Ito, area ng surface area, yung AO is area ng orifice over 2G times square root ng H1 minus square root ng H2. So, yan yung ating formula. Okay, so paano nang gagawin natin? Let's say meron tayong PB at PA. So, dito, itong dalawa muna consider natin. So, sa pressure, meron tayong gamma B, HB is equals to gamma A, HA. So, ang i-convert natin is C, B. So, magiging HA equivalent ng B is equals to HB times gamma ng B over gamma ng A. So, magiging HA equivalent B na siya. So, yung liquid B, kapag kinonvert natin, or ito, yung HA equivalent B, lagay ko nga dito, liquid B yan. Liquid B na ginawang A. Oh. So, si HA equivalent B, ang HB natin, ano ba yung height ng B? 1.5. Then, yung gamma ng B natin, ano ba yung gamma ng B? Wait, sulat ko nga. Wait lang. A is 1.05. Then, ito ay 0.9. Then, ito ay 0.8. So, yung gamma ng B, 0.9. Then, yung sa A naman, 1.05. O, ngayon, baka magtaka kayo.
Ma'am, gamma po yung sabi mo, bakit SG lang? Kasi 'di ba yung gamma natin is magiging SgB times gamma ng water, tapos ito SgA gamma ng water. So anong mapapansin niyo, maka-cancel lang din si gamma ng water. So yung ito naging Sg na lang din. Nakuha? O kung gusto niyo kumpleto, edi times niyo pa dito, 9.81. Pero maka-cancel lang din. So ang HA equivalent B natin ay ilan? 1.286 meters. So, yan na. So, ang naging itsura na dito is parang ganito na siya. So, ang naging itsura na natin, liquid A na yan, tas ito liquid C. Tapos ito, yung height na natin, so yung height na natin dyan is 1 plus 1.286. Nagets nyo? So, sana nagigets nyo Ngayon, since ganito pa yung figure natin, i-convert naman natin si liquid C. So, magiging HA equivalent C is equals to HC, HC times gamma C over gamma A. So, magiging HC natin, ano ba to? Lagay natin nga, 2. So, 2 times ano yung gamma ng 0.8 over 1.05. So, ang HA equivalent C ay 1.524 meters. Ngayon, yung HA total natin, so yung HA total natin ay magiging 1 meters plus 1.286 meters plus 1.524 meters. So, yung HAT natin ay ilan na po? 3.81 meters. So, yan na ba yung sagot? Hindi. Kasi ang tinatanong yung time. Salpak na natin sa formula. Oh, by the way, ang magiging itsura niyan ay ganito na. Naging liquid A na yan, tapos yan, orifice, tapos ang height na nito, ang total height na is 3.81. Okay? So, T is equals to, anong H1 natin? T is equals to 2AS over C, AO, square root ng 2G, times square root ng H1 minus square root ng H2. So, ang H1 natin dito, 3.81. Ang H2 natin, ang magiging H2 natin, so 3.81, ilan ba ang liquid A? Ilan ang height ng liquid A sa original? 1. So, yan yung ilalabas natin, tama? So, minus 1, so 2.81 meters. Then, ang area ng orifice natin, binigay sa problem, 0.1 square meter. Then, ang area ng surface natin, or the surface area is pi over 4 times, ito ay, ilan to? 2m. 2m diameter, 2 squared equals, so ano yan? Makakancel din to kasi 2 raised to 2, 4, tas cancel pi. So, pi m squared. Then, ang C natin,
or the coefficient of discharge ay 0.60. So, hindi na kasya. Usod ko konti. So, C natin ay 0.60. So, salpak natin sa formula, guys. So, magiging TA, time to remove yung liquid A ay 2 pi over yung C natin, 0.60 times area ng orifice, 0.1 times yung square root ng 2, 9.81. So, mahaba yan. Gitna ko lang si 2 pi. Times yung square root ng H1 natin is 3.81 minus square root ng 2.81. So, yung TA natin dito is 6.516 seconds. So, this is our time to remove liquid A. Okay, so medyo mahaba. Masakit na yung kamay ko. So, letter B. B is liquid B out of container after A is removed. So, yung scenario na natin dito, nawala na si liquid A. So, yung magiging itsura na lang is C at B na lang. Kasi nga, nawala na si liquid A, na-remove na si liquid A. So, magiging 1.5 to, tapos ito naman ay 2 meters. So, meron tayong orifice dito. Then, ito yung nag-flow na water. Okay, so ang gagawin natin is i-convert natin siya sa iisang liquid lang, which is liquid B. So, B, yan na lang. Magiging liquid. Tapos ito, ilan na to? 0.8, tama ba? Tapos 0.9. So, HB equivalent C is equals to HC times gamma C over gamma ng B. So, yung HC natin is 2 times gamma ng C natin is 0.8 over 0.9. So, ang HB equivalent C natin ay 1.78 meters. So, ang HB total natin ay HB plus yung kinonvert nating liquid C. HB equivalent C. So, 1.5 plus 1.78 meters. So, ilan to? 3.28 meters. Dulas na kasi yung kamay ko. Wait lang. Okay, so meron na tayong HBT. So, TB, time to remove liquid B ay 2, AS. Sige, lagay natin yung formula. 2AS over CAO square root ng 2G times square root ng H1 minus square root ng H2
So, yung TB natin is 2 times AS, pi, kanina nakuha natin. Then, yung C natin, 0.6. Yung AO natin, 0.1 times square root ng 2G na 9.81 times yung H1 natin, yung total, square root ng 3.28 meters minus H2 natin is 1.70. Tama ba? Wait lang. Tama. So, paano nakuha si H2 ulit? So, si H2 ay yung 3.28 minus ilan yung aalisin? 1.5. Kaya naging 1.70. Ito, aalisin natin si ito. So, si TB natin ay equal sa 11.275 seconds. So, yan yung ating answer for letter B. So, ngayon, yung letter C naman, ang tinatanong lang dyan is, gaano yung time din to remove lahat na daw. So, di ba sa letter B, naalis na natin si liquid P. So, ngayon, ang natira na lang dito na liquid ay si liquid C. So, 2 meters. Liquid C na may 0. So, gaano daw kabilis yan? Ay, hindi pala. Wait lang. Ano ba yung tanong? Time to empty the container. So, ibig sabihin, lahat. O ngayon, kunin muna natin yung time to remove liquid C. So, i-convert pa ba natin? So, hindi na. Kasi iisang type na lang yan ng liquid. So, TC is equals to, para ma-memorize ulit, 2AS over C, AO, square root ng 2G, times square root ng H1 minus square root ng H2. So, TC natin is equals to 2 pi over 0.6 times 0.1 square root ng 2 times 9.81 times square root ng ang H1 natin is 2 minus square root ng H2 natin. Yung magiging height 2 natin, syempre pag lumabas na lahat, so 0 na. Wala nang natira. 0. So, TC natin is equals to 33.434 seconds. Yan ba yung sagot? Hindi. Kasi ang tinatanong, time to empty the container. So, yung T total natin ay equal lang yan sa TA plus TB plus TC. So, yung TA natin kanina is 6.516 plus 11.275 plus 33.434. So, ang answer natin dito for the T total ay ano? Wala yung mga kalkyo ko. Wait lang, kalkyo ko lang. 6.516 plus 11.275 plus 33.434. So, 51.225 seconds. So, ganyan, ganyan kabilis ma-empty yung tank. So, 51.225 seconds. So, muntik nang mag 1 minute. So, yan yung ating answer for letter C or number 5. So, thank you for watching. And sana bago nyo napanood dito is napanood nyo yung concepts and formulas natin na lecture video. So, again, please comment your name, your date, kung kailan nyo na
date kung kailan natapos and yung time kung kailan natapos. Para alam ko kung sino yung mga team puyaters. Okay. So, kung may questions kayo, please message na lang kayo sa my GC. Kasi, paano 'pag yung tanong niyo pala is tanong ng classmate niyo, 'di ba? So, yun lang guys. So, bye. Bye-bye.